Without a doubt, technology has usually affected our lives with cell phones, Blackberries, iPhones, even the iPad. But you know what? It also gives hope to the otherwise hopeless. A feel-good story for you as Kababayan LA starts right now. Technology has many advantages and disadvantages, of course, but later on in the show, we have a story for you on how technology is helping parents of kids with learning disability, and that's later on in the show. Also, today on the show, immigration update. Para po dun sa mga naghihintay ng petition for permanent residency, it used to be na pag namatay yung petitioner, patay na rin po ang petition, but that may not be the case anymore. There is still hope, and we're going to be talking about that also today on the show with our American Dream segment. Pero kamustahin naman natin ang mga balita mula sa Pilipinas sa ating balita. Pinoy na Pinoy, Weekend Balita. Ronnie Laigo, ang dalawang pinakamalaking problema ng ating mga kababayan ngayon sa Pilipinas, it has to do with flooding, which we talked about. I talked to our correspondent in Manila about that yesterday on the show. We have an update for our viewers today. Also, yung carnapping. Ano bang nangyayari? Akala ko tumigil na yan. Oo, no? Ang balita po natin ay dalawang car traders, no? Ang masakit nito, isa very popular ang kanyang ama, no? Ang tatay niya si Attorney Oliver Lozano, yung dating nag-represent kay dating presidente, yung dictator na si Ferdinand Marcos. Apparently, may isang kidnapping syndicate, o baka marami ito, pero ang tinitingnan ng mga pulis natin isang Central Luzon-based kidnapping syndicate yata, at hindi lang ito kumakarnap. Ang masakit ito, Janelis, pinapatay nila ang kanilang mga victims. Ayan. Okay, not too long ago, we heard of the Valle Verde Boys na sila yung nangangarnap, tapos binibenta nila yung mga kotse, diba? Yeah. Nawala yun eh. And now, meron na namang bumabalik dito. I know that somebody else was carjacked last night sa Pilipinas. Can you tell us a little bit about that? Oo. Ang masakit nito, Janelle, nabanggit mo na nga yan, no? May isang incident. Tapos, isa sa mga victims pa dito, yung mismong pinsan ni dating vice presidential candidate si Mar Rojas, no? Senator Mar Rojas. Ang itong masakit nito, Janelle, sa nangyayaring bago na ito is hindi lang nila nabanggit ko na nga, pinapatay, no? Sinusunog pa ang mga katawan ng kanilang victims. Okay. At kalat-kalat, isa sa Cabanatuan, isa sa Tarlac, isa sa Porac, Pampanga. Alright. Okay. Do we know, do authorities already have an idea of who's behind all this? Is it a group? Ito bang mga grupo na before, mga Valle Verde Boys, sila ba ulit ito? Meron bang inkling kung sino tong mga tao behind these crimes? Oo. Ang problema natin is, ang sabi ng pulis, no, because they don't want to compromise investigation. Oo, kasi nga, although na-identify na raw nila, no, may mga criminal history daw itong gang na ito, at sana nga masugpo agad at matigil na ito. Dahil noong isang araw, ni-report natin, General, kasi nag-i-increase nga ang car sales sa atin. Marami bibili ng kotse. Pero kung ganito namang merong ganitong threat, hindi lang sa kanilang mga sasakyan, pati sa kanilang buhay, hindi maganda ito sa ating auto industry. Should we maybe encourage people not to buy yung mga second-hand vehicles? Katulad ng ginawa ni Pinoy sa kanyang Porsche, no? Second-hand daw yun. Pero siguro dapat i-discourage natin sila from buying those para ma-discourage din yung mga nagka-carjacks. Yeah, supposedly itong mga car traders na naging victims, they're trying to sell luxury vehicles, pero yung isa mukhang mga ordinaryong SUV lang, tinetest drive itong mga sasakyan nila sa Quezon City. Pareho nangyari, no? Isa January 12, isa January 14. At yun na nga, mukhang while testing the vehicles, kinidnap na nga at pinatay pa ang kanilang mga biktima. Ang nakakalungkot dito, itong pinsan ni Vice Presidential Candidate Mar Rojas, na-carjack sila sa Makati mismo. Oo, Makati naman ito, no? Nagpapagas yata sila or something, no? Okay. At mukhang biglang dumating itong gang na ito, tinutukan ng driver nila. Alam mo naman sa atin, uso may mga driver sa atin. At yun nga, hindi na nga nakapalag at kinuha ang kanilang sasakyan. At ang mga maganda nito, hindi kinuha yung driver, wala naging biktima, pero gaya na banggit ko, no, dalawa ang biktima po, mga car traders, pinatay po sila at sinunog pa po ang mga bangkay. Okay, now, another problem of the Filipinos, yung pagbabaha sa Pilipinas, and now it's good to know that the World Bank has offered some help. Oo, no? Ang sinasabi yata ng World Bank is
millions of dollars ang gusto nilang i-allot to study how to mitigate or at least eliminate yung ating flooding sa Manila. Alam naman natin yung nangyari yung Ondoy typhoon. Mukhang 80 to 90% of Manila alone submerged po sa 20 feet ng tubig. Okay, sana yung pera na manggagaling sa kanila talagang magamit for that, to mitigate that problem. Meanwhile, Ronnie, in other news, I would like to know the story behind the Philippines expelling 70 South Korean students. Ano nangyari? Oo, no? Ito, mga batang-bata ito, dinala ito ng kanilang mga guides, 7 Korean adults. They brought these kids to study supposedly English in the Philippines. Pero unfortunately, ang kanilang visas ay only tourist visas, Kaya dinala sila doon. Akala siguro nila maayos nila yung mga papel ng mga bata ito at age 10 to 16. Nalaman ng Bureau of Immigration sa atin na hindi ito po pwede, Kailangan talagang meron kayong proper documents to study in the Philippines. Gaya na nabanggit ko, turista lang ang kanilang visas, So, the 7 were arrested, yung adults, at yung mga bata naman under the care of teachers, i-deport nga itong mga bata na ito. Okay, and speaking of visas, the Philippines is now poised to issue medical tourist visas. Ano ba 'yon? Oo, kasi nga, alam mo, sa Asia, marami nagpupuntahan dyan. Nabanggit natin yung Thailand dati. Mukhang isa sa mga market ng mga nagpapakonvert ng kanilang mga sexual-oriented, Yes. Oo. Ngayon, ito ng mga ating bayan, gusto maging isa rin ang targetin nito, yung mga gustong gumamit or gusto makatipid sa kanilang medical at surgical operations. Ang bayan natin, marami tayong mga doctors. Alam naman natin, nagpo-provide tayo ng mga nurses all over the world. Marami tayong mga medical professionals. So the Philippine government is going to promote a new tourism, medical tourism visa, for medical purposes para maging sentro ng Asia o ng buong mundo man ng ating bayan, para dito na lang sila pumunta sa kanilang operasyon. And that is definitely good news para yun namang ating mga nurses, mga doctors, mga highly skilled kababayans, hindi na sila aalis sa Pilipinas, maiwan na lang sila sa Pilipinas, and the jobs will come to them. Thank you so much for those news Maraming stories, salamat, Ronnie. Canelo. More power to you. Mas marami pa pong balita sa midweek and weekend edition of Balita, and also online, their revamped website, very, very nice, www.balita.com. We will be back with your immigration updates. Don't go away. Cancer can be daunting. You're not sure what to do.